Sa laro ng pag-ibig, wala itong batas. At sa bawat laro, mayroong mandaraya. At sa laro sa pag-ibig, ang nanalo sa pandaraya ay totoo kayang nanalo. Ang kaganapan ba ng isang obsesyon ay may hatid kayang ligaya o hatid nito ay isang mapait na lason na tataglayin ang pusong ng daya sa habang panahon? Pakiramdam ni Leah, wala na siyang kahayang iluha. Habang pinagmamasdan niya ang nakahimlay na bangkay ni Tim sa loob ng magaharang kabaong. Halos ilang araw din ang ginugol ng mga kapulisan bago natagpuan ng bangkay ng profesor sa ibaba ng burol ng kawa-kawa. Natukoy ang kinaroroonan nito dahil sa owner type na jeep na natagpo ang nakaparada sa ibaba ng burol. Naging palaisipan sa lahat ng mga nakakakilala sa batang profesor kung ano ang naging sanhi ng malagim na kamatayan nito. Hinuha nila ay nadulas ang profesor na naging dahilan ng kanyang pagkakahulog sa bangin. Ayon sa lumabas na imbestigasyon, wala namang folofili na naganap. Tanging si Leah lamang ang nakakaalam sa ginawang pagpapatiwakal ng asawa at parang hindi ito matanggap ni Leah. Hindi niya matanggap na sa hanggang huling sandali ay hindi niya naging pag-aari ang puso at isipan ng asawa. Yung iniwan na sulat nito ay nangungumpisal at humihingi sa kanya ng kapatawaran. Hinipon ni Leah ang kanyang tiyan. Nararamdaman na niya ang punla na naiwan ni Tim. Napatiimbagang siya. Naningkit ang kanyang mga mata. Gusto niyang sumbatan na ang asawa. Bakit? Ang nasa kanyang sinapupunan ba ay hindi bunga ng kanyang pagmamahal? Tuluyan ng muling pumatak ang luha ni Leah. Ang lupit mo, Tim. Napakalupit mo. Iniwanan mo ako ng isang sanggol na hindi bunga ng pagmamahal mo. Napakapit si Leah sa nakabukas na salamin ng kabaong na kinahihimlayan ng asawa. Para siyang mauupos. Lason ang idinulot ng liham ni Tim sa kanya. Hindi ko na kayang dayain ng sarili ko, Leah. Sinikap kong ibaling sa iyo ang aking pagmamahal. Subalit hindi makatarungan kay Lynn at sa aming pag-ibig na mabuhay ako sa pagkukunwari na mahal kita. Sabi ng bahagi ng sulat ni Tim sa kanya. Si Lynn ang pag-ibig ko. Si Lynn ang buhay ko. Pero para saan ang ipinunla mo sa akin? Ito yung tanong sa sarili ni Leah. Ito yung gusto niyang itanong sa nakahimlay sa magarang kabaong na asawa. Hindi ba ito bunga ng pagmamahal mo? Masakit tanggapin ang kasagutan sa kanyang katanungang iyon. Muli at muli siyang impit na napahagulgol. Alam ni Leah, hindi na masasagot ni Tim ang tanong na yon. Nang mabalitaan ni Hilin ang nangyari kay Professor Artemio Domingo, hindi siya nag-aksaya ng panahon. Laman ito ng mga pangunahing pahayagan. Agad na nagtungo si Hilin sa lugar na sinabi ng mga periodiko na kinabuburulan ito. Hilam sa luha ang kanyang mga mata. Yung mata niya na walang pilat ay mugtuna sa kaiiyak. At nararamdaman niyang pati ang nasa kanyang sinapupunan ay tila nagluluksa rin. Tila ba nararamdaman ng kanyang magiging anak ang sinapit ng ama nito. Parang nararamdaman pa ni Hilin yung gabi nang paulit-ulit siyang angkinin ng profesor. Alam niya, walang pag-ibig ang namagitan sa kanilang dalawa. Subalit hindi ba ang obar ng paglikha sa isang bagong tao ay siyang londo ng pag-ibig mismo?
na ang sinasabing pag-ibig ay isang abstrakto lamang na damdamin na ang pinakalundo nito ay ang pagsilang ng isang bagong tao? Hindi ba pag-ibig yung pag-iisa ng dalawang katawan upang lumikha ng bagong nilalang? Wala sa loob na nahimas ni Hilin ang kanyang tiyan. Parang inaalo niya ang nasa kanyang sinapupunan. Ginusto ng tadhana na maging bahagi ka ni Artemio Domingo. Ito ang sinasabi ni Hilin sa kanyang isip habang hinihimas ang kanyang tiyan. At ito yung kanyang nasa isip nang matagpuan niya ang kanyang sarili na nakaharap sa makisig na bangkay na nakahimlay sa magharang kabaong. Nakayup-yup doon ang kanyang byuda at tahimik na umiiyak. Hindi ba siya man din ay byuda rin ni Artemio Domingo? Nakagat ni Hilin ang labis sa pumasok sa isip. May binhiding na iwan sa kanyang sinapupunan ng batang profesor. Naramdaman ni Leah na may katabi siya sa pagkakayup-yup niya sa kabaong ng asawa. Nang iangat ni Leah ang kanyang mga mata, magkahalong pagtataka at may hindi siya maipaliwanag na damdamin na pumuno sa kanya nang makita niya sa kanyang tabi ang caregiver. "Condolence po, ma'am. Nakikiramay po ako." Bakit parang nasa lamin ni Leah na hilam din sa luha ang mga mata nito? Bakit parang nagluluksa din ang kaharap sa pagkamatay ng kanyang asawa? Parang kahit sa pagluluksa, gusto niyang solo lang niya si Tim. Tumango-tango si Leah bilang pagtanggap sa condolence na sinasabi nito. Burol ito ng kanyang asawa. Kailangan umiral ang civility. At hindi alam ni Leah ang tunay na pakay at saloobin nito. Nang nagkatabi ang dalawang babae sa harap ng kabaong na nakahimlay ng batang profesor, parang kumislot ang sanggol na nasa sinapupunan ni Leah. Parang maibig itong ipahiwatig sa kanya. Pinagmasdan ni Leah ng palihim ang katabing nakikirami na babae na nakatunghay sa bangkay na nakaburol na asawa. Napatingin siya sa tiyan nito. Napalunok siya. Parang nararamdaman niya na kasalukuyang nagdadalang tao din ito. Isang hindi maintindihan ka ba ang nararamdaman niya? Nang nagkatabi si Hilin at ang byuda ni Artemio Domingo, naramdaman ni Hilin kumislot ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Nagtataka man, hindi ito pinansin ng caregiver. Nakatuon ang kanyang pansin sa nakahimlay sa magarang kabaong na nasa kanyang harapan. Kaikisig ng profesor maging sa kanyang kamatayan. Ang nakikita ni Hilin ay ang batang profesor na ang nag-iisang biloy sa kanyang pisngi ay sapat na upang pawiin lahat ng kanyang agam-agam. Nakaramdam si Hilin ng pag-iinit ng kanyang ibaba kapag sumasagi sa kanyang alaala ang gabing iyon na magdamag silang nagsalo ng profesor. Buong puso at kaluluwang ipinagkaloob niya dito ang kanyang pagkabirhen. Ito ang unang lalaking umangkin sa kanya at alam niyang ito rin ang huling lalaki na aangkin sa kanya. Ang makaantig pagnanasang pag-arok nito sa malalim na balon ni Hilin ay paulit-ulit niyang babalikan sa kanyang isip. Ang mainit na hininga ng profesor sa kanyang buong katawan habang inuulol nito ng halik ang buo niyang katawan ay isang obra maestra. Sa larangan ng pagpapaligaya, si Artemio Domingo ay higit pa sa mga dalubhasa sa sining ng pag-iisa. Kung may hinyo sa pagpapaligaya at pagpapaibig sa mga katulad ni Hilin, si Artemio Domingo ay hinyo sa sining ng pagtatalik. Samantala sa Switzerland, dumating ang ama ni Arnolfo Alcantara sa kanilang bahay bakasyonan. Inayos nito ang lahat ng kailangang mga papilis para maiuwi ang bangkay ni Lynn sa Pilipinas. Tulala si Arne.
Parang hindi niya matanggap sa sariling hindi magkakaroon ng magandang bunga ang naging pagkidnap niya sa sinasambang doktora. Alam niya, may dapat siyang panagutan sa naganap. Kahit pa aksidente ang pagkamatay nito, siya ang dahilan ng maaga nitong kamatayan. Habang nakaburol si Tim sa bayan ni Leah sa Legazpi, si Lynn naman ay nakaburol sa bayan ni Arnulfo Alcantara sa Pangasinan. Nakatingin si Ernie sa nakahimlay sa loob ng kabaong. Kay ganda-ganda pa rin ni Lynn sa kanyang paningin. Hindi niya pagsasawa ang pagmasdan ang maamong mukha nito. Parang pakiramdam ni Arnie, natutulog lang ang magandang doktora. "I'm sorry, Lynn. I'm sorry," sabi ni Ernie sa kanyang isip, at naramdaman niyang pumatak ang kanyang mga luha. Tunay ang kanyang naging pagsisisi. Ilang araw lang ibinurol si Lynn sa tahanan ng mga Alcantara. Ganap na ika-6 ng hapon nang makauwi si Ernie mula sa kanilang pribadong mausoleo, kung saan doon niya hiniling na maihimlay si Lynn. Pinuntahan ni Ernie ang sanggol ni Lynn sa pribadong nursery nito na ipinagawa niya bago pa man ito isinilang ni Lynn. Pinagmasdan niya ang baby ng doktora. Parang nababanaag niya ang maamong mukha ng ina nito. Parang pinunit sa ina ang kutis ng bata. May biloy din ito sa pisngi. Ngunit ang biloy nito ay sa kanyang tunay na ama. Pumihit si Ernie palabas ng pinto ng nursery. Nasa lubong niya sa pintuan ng private nurse na kinuha ng kanyang ama para mag-alaga sa kanyang apo. Ngumiti ito kay Ernie. Ngumiti si Ernie para suklian ang ngiti ng nurse. At sasabihin ng nurse sa mga susunod na araw, nakakaiba ang ngiti ni Ernie ng sandaling iyon. Kinuha ni Ernie ang isang kwaderno sa kanyang pribadong locker sa kanyang silid. Nagsalin siya ng paborito niyang whiskey sa baso na nasa ibabaw ng kanyang lamisa. May isinulat siya sa kwaderno. Pumapatak ang kanyang luha habang dahan-dahang nagmamarka ang tinta ng kanyang ballpen sa pahina ng kwaderno. Sa isipan niya ay may pumapaindan lang ang isang awitin. "So we may stay another season, may say goodbye and find a reason, and there's no way to disagree, but love is stronger far than way." Nakadalawang baso siya ng whiskey bago natapos ang kanyang isinulat. Tumayo si Ernie. Lumabas na ang kanyang silid at tinungo ang kinalalagyan ng sanggol sa kuna. Binuwat niya ang bibig ni Lynn. Kinarga niya. Ang init ng katawan ng sanggol ay pumupuno sa kanyang pandama. Inilapit niya sa kanyang pisngi ang pisngi ng sanggol. Hinagkan niya ang pisngi nito. Hindi nagising ang sanggol. Ibinalik niya ito sa kuna. Yumuko siya at inilapit ang bibig sa panga ng sanggol. "Good night. I will make it sure na ikaw ang magmamana ng lahat ng para sa akin. Ikaw ang bagong Arnulfo Alcantara. Kung nasaan man naroroon si Lynn, sana ay mapatawad ako ng mami mo." Pagkabulong niya ng mga katagang ito, bumalik si Ernie sa kanyang silid. Ilang sandali ang nagdaan at isang putok ang umalingaw-ngaw para punitin ang katahimikan sa mansyon ng mga Alcantara.